change will come after realization. Ang pagbabago ay darating lang after ng realization. So I feel like praising Him. Pag tayo ay may sakit, ubo, sipon, lahat, iba ang ating pakiramdam, doon mo sasabihin na, Lord, pag okay na ako, talagang I will praise you. I will praise you in the morning, in the evening, every day, kasi ganun ang sitwasyon. Pero hindi na natin inaantay na dumaan pa tayo sa ganong kalagayan for us to praise Jesus. Since your Spirit came, I have not been the same. Lord, thank you so much, Jesus, for that opportunity. Thank you, Lord. Because yun naman ang ultimate plan ni Jesus eh. When His Spirit came, hindi na tayo kagaya ng dati, because yun ang kanyang pinaka-ultimate plan is to change us and be with Him someday. Kaninang umaga, pag gising ko, nakita ko na yung mama ko, yung mama ko mismo. Maliban sa mother-in-law ko, kasi dalawa sila sa bahay eh. So sabi ko, ayos to siya. Mayroon ka, mayroon din ako. Buti hindi sila nag-aaway. Kasi si mama masyadong makwento. Si mami naman, masyadong relax lang. So, sakto lang. Kasi kung pareho silang, baka hindi makasingit yung isa. Pero nung pagising niya, sabi niya, ang dami nang bumabati sa akin sa mo, tingnan mo, Happy Mother's Day, lahat. Sabi ko, oo nga, at least masaya siya. But Lord, thank you so much na nasa church natin for giving us Sister Kate. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Being our mother in the church. Napakahirap ng isang pamilya na walang nanay. Pag nawala ang tatay, lahat kargo ng nanay. Kaya sinasabi ng iba, pag ang tatay nag-uopisina, pagdating sa bahay, sabihin sa nanay, parang wala kang nagawa rito. Lalo na may mga anak, parang wala namang nangyari sa bahay. Nung andun ka sa opisina mo, hindi mo nakita kung ano nangyari sa loob ng pamamahay. Sabi nga nila, pag kumuha ka ng katulong, sa laba lang, bayaran mo. Iba pa yung sa luto. Iba pa yung janitorial sa bahay. Sabi niya, lahat yan ginagawa ng nanay sa loob ng pamamahay. So, kung babayaran mo yan lahat, kanina naglaba ka, another payment. Nagwalis ka, another payment. Namalansya ka, another payment. Kaya akala natin ganun-ganun lang. But Lord, thank you that still, mayroon pa rin tayong our spiritual mother in the church. Although our church is a mother, but physical mother, thank you, Pastor Kate, na andyan po kayo. Na anytime, thank you, Jesus, oh God, sa mga elders natin for giving her the strength kasi mahirap din talaga. Kagaya nga kanina madaling araw, biglang nagising si Mia, pagising niya, sabi nga ni Sister Cheryl, nanginginig pa siya. Sabi ko, bakit? Mayroon daw siyang bad dream. Sabi ko, so, nung nanaginip siya, sa tindi ng kanyang takot at kaba, talagang nanginginig. Sabi ko, ang lamig ng katawan mo, anak. Bakit ganito? Dahil sa sobrang takot, doon daw sa kanyang panaginip na hinahabol siya ng manok. Sabi ko, baka kinuha mo kasi yung itlog. Kasi ang hilig mo sa itlog. Pero ang gusto ko lang sabihin, mga kapatid, kanina na-realize ko ngayon, kasi sila yan magkakatabi ni na mama niya, doon din ako sa isang kwarto. Sabi ko, kita mo yan siya. Sa moment na yan, grabe ang takot ng bata. Nanginginig, di niya alam ang gagawin. So ang naisip niya kaagad, doon ako kay Papa. Doon ako matutulog. Para may katabi siya. May katabi daw siya. So pagdating niya doon, sige anak, it's just a dream, hindi yan tunay. Kausapin mo si Jesus. Na mawala yung ganong dream kasi ayaw niya nang matulog. Na siya doon.
Tapos, ano pa. Sabi ko, sige lang, ano ka lang. Ang gusto ko lang sabihin, mga kapatid, na sa moment na yan, imagine kung wala ang nanay, tatay. No? Yung ganong klaseng pakiramdam ng bata, sino magko-comfort sa kanya? No? Sino mag-assure sa kanya na ano yan, kaya mo yan, ano lang yan, it's not true, hindi yan totoo. No? At yun din, naisip ko nga, Lord, thank you so much that we still have a father, we still have a mother, no, especially in the church. No? Sa church natin na anytime, pwede nating malapitan, we must stay connected, get connected in the church. Sinasabi nga kanina ni Mr. Kate, because lahat ng brethren, lahat ng membro natin, lahat yan mahalaga, importante. No? Pag nagkukwentuhan niya kami minsan, ay upo, naalala ko po siya, ititext ko na nga sana, pero bigla pong nawala sa isip ko kasi, no? So, hindi talaga lahat, no, mabibigyan ng panahon na, sige, i-text mo agad kasi marami ka rin iniisip. So, kung ganyang sitwasyon, no, stay connected sa church. No? And we are so thankful that every time may mga ganyang sitwasyon, no, mayroon tayong nanay, tatay na malapitan, especially in the church na, ay may ganito pong problema, ganito po yung sitwasyon, na alalayan tayo lahat sa church. So Lord, thank you so much, Jesus, no, na andyan pa yung mga leaders natin, nanay, mga kapatid in the church, spiritually, na siyang nagpapatibay sa atin sa panahon na ito. So Lord, again, thank you so much, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Moses. Moses, Exodus pala. Book of Moses, Exodus. Gumawa ng sariling yun. Exodus chapter 3. Chapter 3, verse 1, umpisa natin dito. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock of the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire, out of the midst of a bush, and he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. No. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. No, it's also a fire that you've given us. Sabi nga dyan, let the fire of the Holy Ghost keep burning. No. We have the Holy Ghost, but we are not consumed. No. Thank you, Lord, for that fire. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him. God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses, and said, Here I am. Here am I. And he said, Draw not nigh hither. No. Put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is the holy ground. No. And another verse, para mabasa natin kaagad, 1 Samuel chapter 16. 1 Samuel chapter 16. Chapter 16, verse 6. 1 Samuel chapter 16, verse 6. And it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab, and said, Surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel, and he said, Neither hath the Lord chosen this. Then Jesse made Shammah to pass by, and he said, Neither hath the Lord chosen this. Again, Jesse made 7 of his sons to pass before Samuel, and Samuel said unto Jesse, The Lord had not chosen this. Verse 11, And Samuel said unto Jesse,
are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest. And behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. And he said, Bring him in. Now he was ruddy, and with all a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Another last verse, para dire-diretso, Acts chapter 9. Acts chapter 9. Acts chapter 9, verse 1. And Saul, yet breathing out, threatening and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest, and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven, and he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. So we pray, Lord, we thank you so much, Jesus. Thank you for every strength, for every breath of life that you've given us every day. Thank you, Lord, for the healing sa mga kapatiran namin, mga mahal namin sa buhay, for extended protection. Lord, na thank you na makakalabas na rin si kapatid ni Sister Ellen. Thank you so much, Lord. And thank you, Jesus, sa patuloy na protection mo sa amin, mga frontliners, si Doc Ning, na humaharap din every day sa mga cases na ganyan. Lord, again, we thank you for your protection. Bless your word this morning. Lord, we praise you. We love you, Jesus. In Jesus' name, amen. Thank you, Jesus. The title of our preaching, The Day We Met Jesus. Yung araw na nasumpungan o nakatagpo, na-met natin si Jesus. The day we met Jesus. Yung binasa natin kanina, si Moses, tinawag ng Diyos sa panahon na ito. Tinawag siya sa panahon na hindi niya alam kung kailan siya tatawagin. Na time na andun pa lang siya nakatira sa lugar ng mga Midian, hindi niya alam that someday God will call him. Si David, a shepherd boy, masaya siya na nagpapakain. Grabe, Sila ni David, sabi diyan, wala siya doon sa bahay, siya ay nasa field, nagpapakain ng mga tupa, na nagpapahalab kung sa Ilonggo pa. Pakain siya doon sa mga tupa. Siya yung bata, pero siya yung nasa labas. Madalas ang bunso, sabi nga nila, na-spoil Dahil overprotective minsan. Pero si David, wala, andun sa labas. Nung ang Diyos ay nagtawag, wala doon sa 7 na kanyang mga kapatid na andun sa bahay. Andun pa siya. Pero yung moment na yan na tinawag si David, hindi niya rin alam kung kailan siya tatawagin. Lahat sila may ginagawa. Si Paul, binasa natin kanina, siya ay busy sa kanyang kausa na pagpapatayin, ikulong yung mga tao na naglilingkod kay Jesus sa panahon na ito. At ito rin ang time kung saan siya ay tinawag ni Jesus. Hindi niya rin alam na siya ay tatawagin din pala ni Jesus. Tayo naman, alam ba natin ang panahon na tayo ay tawagin ni Jesus? Hindi natin alam ang address ng Quezon City nung time
no, yung 18 Paraiso Street, malay ba natin that someday makakapunta tayo sa lugar na ito? No? Hindi rin natin alam. Pero ano ang sabi nga dyan ng Diyos kay Jeremiah? Before I formed thee in the belly, I knew thee. No? And before thou camest out of thy womb, no, I sanctified thee. No? Yung time na wala tayong, nakalutang pa lang tayo dyan sa kahanginan, hindi pa tayo na plano ng ating mga magulang na tayo ay ilabas. Lord, thank you, nakita mo na kami. No? Sa mga panahon na, you called us, Jesus, and the day that we've met Jesus, the day na tayo ay binigyan ng Holy Ghost, baptized in Jesus' name, that is our official day with Jesus. Yung time na yan na ibinigay sa atin, and that day ay hindi na talaga nagbago o hindi na talaga naging ordinary, hindi na ang buhay natin, hindi na kagaya dati nung tayo ay hindi pa nabigyan ng Holy Ghost at nabaptize in Jesus' name. No? Ang laki ng pinagbago. No? At hindi na natin pwedeng yan. No? Sabi nga nila, ang pandemya ay hindi na babalik sa normal ang ating buhay. The day that God has given us the Holy Ghost and baptized in Jesus' name, hindi na rin naging ordinary ang ating buhay. No, and that is because of Jesus. No, yung ginawa niya sa atin. No. Naalala pa ba natin ang mga panahon? No, ito yung sabi nila mga kilig moments. The day na nag-propose ang ating mahal sa buhay. The day na nag-propose sila at the day na sinagot mo rin ang oo. Sigurado naalala pa natin yan. Kaya mayroong mansary. Mayroong anniversary. Mayroon namang iba, pag medyo matagal, dekada na. Pag lumampas na sa dekada, mayroon ng silver anniversary. Pag medyo maswerte ka, aabot ka sa golden anniversary. Until such time, maging jubilee. Jubilee yata 75 years eh. 70 po ba? 75? So, ganon. So, lahat ng yan ay atin pang mga naalala. Pero sa lahat ng yan, the day na nakilala natin ang tao na yan, mahal natin sa buhay, na sinamahan natin buong buhay natin, pati plano natin sa buhay, pati mga decision making natin, lahat na apektuhan na. Yung dating ikaw lang ang nagde-decide, ngayon, mayroon ka ng 50% kapartner. Pag nag-decide ka ngayon, hindi na pwedeng, ay, nasanay ako na ako lang eh. Ikaw yung dati, ngayon, pinirmahan mo na ako eh. Magpirmahan na tayo. So pati sa desisyon, kasama na sila, pati ugali natin naapektuhan, na-influensyahan, nung nakasama na natin yung tao na mahal natin sa buhay. Pero lahat ng yan, beyond compare kung ano ang ginawa ni Jesus sa buhay natin, the day that we've met Jesus. And this day, at yung araw na yan, and that is the day na hindi natin pwedeng kalimutan. Thank you, Pastor Kate, for reminding us. We must stay connected with Jesus. We must stay connected with God, with the church. Yung pandemya na nararanasan natin ngayon, it is a test of our heart sa church. Ito ay pagsubok ng ating mga puso pagdating sa church. Ano ba ang kondisyon ng church natin ngayon? Ano ba ang kondisyon ng ating puso ngayon pagdating sa church? Kasi talagang yun, very heartbreaking, na kung saan ang tindi ng pandemya, dito dapat, yung brethren, yung mga naglilingkod dito sa church, ito dapat yung panahon na mas lalo pa tayong mag-get closer sa Diyos. Even contact sa mga brethren natin, yung simpleng pangangamusta lamang. Bakit? Dahil ito, ititest talaga yung ating lahat ng nalaman natin with all the Holy Ghost that God has given us, lahat ng Bible studies, preaching, mga teaching, adults class, yung converts class, lahat na lamang na pwede nating matutunan ngayon dito sa pandemya, dito lalabas lahat yan. Kung ano ang natutunan natin sa paglilingkod kay Jesus. At dito rin natin malaman na, Lord, may pandemya, ang puso ko ba nakakonek pa dito sa church o baka hindi na? Andyan pa ba ang heart ko o baka wala na? Dahil yun ang nakakalungkot eh. Nagkaroon lang ng pandemya, tapos sabihin mo, mababalitaan mo, sabi ni Mr. Kate, ay, nagpakasal na, nagganito na.
No, nagpandemya lang, pero ang doktrina natin hindi nagbago. No, yung teachings natin, yung prinsipyo natin sa Diyos will never change. Hindi yan magbabago. At ang puso natin, hindi talaga dapat magbago yan. Kung ang pandemya, nilalayo, dati gusto mong yakapin, mahal mo sa buhay, ngayon hindi na po pwede, mas okay pa na magkalayo, maganyan-ganyan ka na lamang, no, ganyan na lang ngayon, no, hindi mo na ma-express ng maayos, no, kung papalapit na, sabi nga, the Word of God is very clear and true. No, and everything will happen, no, in due time, and everything is in order. No, akala natin ang pandemya is all about sickness. It's all about the virus. No, akala natin yun lang ang pandemya, na pag tinamaan ka ng pandemya, magkakasakit ka, kakalat sa mahal mo sa buhay, o sinong pwede mong tamaan. Pagkatapos yan, kung kakayanin mo, swerte, makasurvive ka. Pero kung hindi makayanan, yan, dali ka, mamamatay ka, pag ano nang nangyari. But hindi lang yan ang message ng pandemya sa atin. No? Pandemic is a gateway for a rapid transition. No? Antindi ng para tayong pumasok sa, may tawag sila dyan, teleport eh. No? Parang teleport, no? No? Parang portal na pagpasok mo dyan, ay ibang mundo na. Ganun katindi ang bilis ng transition ng mundo natin sa ngayon. And the Word of God is very accurate. No? Na klarong-klaro talaga that everything will happen, no, prophecies will happen, no, and the prophecies will be fulfilled, no, at unti-unti nang napupulfill. No, pero ang sigurado tayo kung lahat ng ito ay napupulfill na, ang pandemya nangyari, sigurado ang rapture ay mapupulfill din. No? Ang rapture ay mangyayari din sa panahon natin. No? No? Ang way of life natin, ang tindi ng pagbabago. No, dati nag-i-enjoy ka, meron kang pambili, punta ka ng palengke, no, lahat, maturo mo dyan, ganito, ganyan, kailangan mo, dalhin mo yung mga kailangan mo. No, pagdating mo sa bahay, enjoy ka, may maluluto ka. Pero ngayon, ang marketing mo, andyan na sa cellphone. No, no, ang ganda ba niyan? No, okay, ganito, ganyan. No, lahat dyan mo na i-order, dyan ang pangailangan mo, no, pagkain, lahat, ordering system na lamang, transportation nagbago, no, tourism nagbago, trabaho nagbago, mga business nagbago, and many more. No, at napakarami pa. No. Pag sinasabing cashless society, ito na yun, nandito na rin eh. No? Nasa na, talagang nakalatag na. Before the pandemic, hindi pa natin ganun ka-yakap o tinatanggap yung kahit lang yung mga GCash na yan, mga ganyan. No, mas gusto pa rin natin ng physical money. No, hindi natin nakalain na ganito kabilis ang mangyayari. Na dati, okay, yan ang pera, palitan kayo, okay lang, kahit bulok-bulok na yung pera, durug-durug na, okay lang yan, brother, basta 1,000, okay yan. No? No, wala kang problema dyan. Pero ngayon, ayaw mo na talagang hawakan. Saan natin nakita na ang pera, dahil baka isip mo may virus talaga. No? Yung iba nilalabhan, yung iba nilulubog sa alcohol, kung ano-ano na lamang, na hindi talaga dapat gawin yon ayon sa central bank. No, no? Hindi talaga po pwede yun. No, kakasuhan ka ng central bank. Pero lahat ng yan, epekto ng pandemya na ating nararanasan. No? Ang buhay ng tao, no, hindi na normal. Pero babalik pa rin tayo doon sa sitwasyon na kung lahat ginigiba ng pandemya, sinisira ng pandemya, kung ang mga prophecies na ito ay unti-unti nang napupulfill, ay hawakan natin yung ating puso na wag nang lumayo sa church. Hawakan natin ang ating pakiramdam, ang ating puso, na mas lalo pa nating yakapin ang church natin. No? Dahil any moment, kung lahat ito napupulfill, cashless society, travel, lahat ng ito, saan pa ito patungo? Wala na kung hindi rapture talaga. No, diyan na lang patungo niyan. Yung bagay na yan. Wala na eh. Diyan na talaga nakalatag yan eh. Sabi nga ng central bank, no, sa ngayon pa lang naramdaman na nila, no, ramdam na nila yung tinatawag na cashless society. No.
ramdam na nila that ngayon halos almost 50% ang circulation ng physical money. No, mga pera na barya, pera na papel, ramdam nila na halos hindi na kailangan. No, because of online transaction. No, so ito na yun eh. No, ganun na talaga. No, ang isa pang mahirap, sabi nga ng mga sa PNP, sa PDEA, sa Drug Enforcement, sabi nila ang hirap ngayon magkuha rin ng ebidensya dahil bibili ng shabu, bibili ng drugs, pero GCash. No? Wire transfer. Paano ka makakakuha ng ebidensya na may bayaran? Sa GCash naman yata, wala namang nakalagay dyan na, ito galing to sa shabu. Wala namang ganyan dyan. Yung payment ngayon, ganun. Kaya sabi nila, napakahirap na. Pero lahat ng yan, mga kapatid, tinitingnan natin na, Lord, ito na yon. No. Lord, your word of God is very clear. No. And even in our church, yung sinasabi dyan ni Joel or ni Prophet Joel, in the last days, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. Napakaklaro ngayon yan, mga kapatid. Because dreams and visions are revelations from God. Lahat ng yan, revelation from God. At pag nakaranas tayo niyan, diyan sa Biblia, minsan tulog. Talagang tulog. Minsan naman awake, gising sila. But the message of God is very clear. Napakaklaro ng mensahe ng Diyos. Yung image, pag may vision, may dreams ka, laging may image na nakikita. And that is happening in our church, especially to our leaders, our pastor. Thank you, Jesus. Nasabi nga kanina ni Sister Kate, kahit may pandemya, yung church natin hindi nananatili na walang ginagawa. Kahit sabihin ng mga brethren natin na hindi kami nakakapunta sa church, yun nga ang malungkot dahil hindi kayo nakakapunta. Pero ang planning, ang dreams, ang visions ng church na ibinibigay ng Diyos na revelation, tuloy-tuloy yung mga ginagawa natin sa church. Hindi natitigil. Yung mga planning kahit sa ibang mga churches natin, Cavite, Mindoro, lahat ng yan ay patuloy na may mga usapan, patuloy na nagkakamustahan. Brother, ganito. May naka-receive dito, may nabaptize dito, lahat-lahat, tuloy-tuloy yung gawain natin kahit may pandemya. And that is what we are thankful to Jesus. Masyado tayong thankful dahil kahit sa panahon na ito, patuloy na tayo ay nakakapaglingkod sa Kanya. And we are so thankful, Jesus. Thank you, Lord, for that, Jesus. That you're still giving us. Mabuti, klaro ang mga dreams, mga visions na yan na ibinigay sa atin. Thank you, Lord, na sa panahon na ito. And we must always remember the day that we've met Jesus. Yung araw, yun ang nagpapatibay sa atin eh. Sa isang relationship, pag hindi mo na yan, natatawa talaga ako pag naalala ko yung kwento na yun. Sabi niya lagi, sweetheart, ganito, darling, ang very sweet talaga ng lolo. Pag tumawag sa kanyang, sa kanyang misis. Sabi ng apo, talagang ibang klase talaga yung, believe talaga ako. Grabing pagmamahal mo kay lola. Pag tinatawag mo siya lagi, grabe, may sweetheart, may darling, very sweet. Sabi ng lolo, Apo, huwag kang maingay, hindi ko na kasi alam yung pangalan niya. Kaya, yun na lang ang tawag ko sa kanya. Pangklaseng relationship. Pero ano ba ang nagpapatibay sa isang relationship? Ganun, pag may mga, yung talagang ando na sa age na yan, 80, 90, Ay, darling, nakalimutan mo, anniversary pala natin ngayon. Ay, hindi ko na naalala. May mga ganyang moment, kaya magtatampo yung isa, ganito, ganyan. Dahil hindi na naalala na anniversary pala, na ito yung time na ako ay sinabihan mo ng I love you, oo. Doon pa nga lang, our physical relationship sa mahal natin sa buhay, napaka-importante na. How much more our relationship with Jesus? Yung relationship natin kay Jesus, hindi talaga pwede. At yun talaga ang nagpapatibay sa isang relasyon. Every time, maalala mo yung mga scenario na yan.
The day that we have received the Holy Ghost, sigurado, very vivid, very clear pa sa isip natin kung paano tayo nakareceive ng Holy Ghost. At yan, hindi natin dapat pwedeng kalimutan. Kasi pag yan, nakalimutan natin yung ganong klaseng mga memories, kaya nga tayo may mga picture, may mga videos na kinukuha. No? Dati naabutan pa natin yan, iwan ko yung mga millennials, Badarola, naabutan natin yan. Pag nagpa-picture tayo, lalo na siguro sa panahon nila ni Sister Kate, no? Yung mga kung paano sila, sa panahon natin, naabutan natin, mga pa-picture, palagay ng, pag ikaw sinasabitan ng medalya, si Brother Roland, tatawag ka pa ng cameraman. Pupunta yung cameraman, tapos, ganito, kuhanan mo, ilang kuha? Kasi baka mamaya may negative pa dyan. No, ganun pa. No, yun ang naabutan natin. Pero sa mga mas nauna pa sa atin, baka pahirapan talaga, black and white pa yung kanila. Buti sa atin, may colored na. No, but all those, ano ang purpose niyan? Memories para matago natin. No? Because every time we look at that picture, we look at that, lalong nabubuhay ang mga memories natin dyan. No? That's why pag the day na tayo nakareceive ng Holy Ghost, hindi natin pwedeng kalimutan yan kung ano ang senaryo, ano ang nangyari, ano ang pakiramdam natin, paano tayo nakareceive ng Holy Ghost. Because every time maalala natin yan, parang bago ka lang nakareceive ng Holy Ghost. No, parang laging bago. The day that we have received the Holy Ghost. Parang yung sinasabi nilang parang nasa honeymoon stage ka palagi. Because that feeling, that emotion ay laging bago. No? Pag hindi mo na yan maalala, ano ang mangyayari? No? Mga relasyon na nasisira. No? Dahil lahat hindi na napahalagahan. Hindi na nabigyan ng pansin. No? Ang dami ng anniversary na nagdaan, no? Lalo na sa labas. No, latest news, mayroon tayo ngayon. Ano ang nangyari? Melinda and Bill Gates. No, Melinda ba? No? Melinda na. No? Melinda French Gates. Ano ang nangyari sa kanila ngayon? With all their billions, no, hindi nakaligtas ng kanilang relationship. No, with all their billions, grabe nakapirahan, pero hindi nakaligtas yun para isalba ang kanilang relationship. No, antindi. Kitang-kita naman at very obvious na ang satisfaction ng tao dito sa mundo, wala dito sa mundo. No? Ayan, patunay na yan. Si Jeff Bezos, ganun din. No? Naghiwalay din, ilang billion din yung kanilang pinaghatian. So, ang pera, makita na hindi satisfaction. No? But Lord, thank you so much. No? Na mayroon silang ganyan, wala kami niyan ganun karami. Pero yung amin naman at yung binigay mo sa amin, Jesus, no, it is a lifetime relationship. No? Kaya sinigurado ni Jesus, no, sabi ng, sipin mo yan, maghihiwalay pa sila sa panahon na yan. No? Yung pera nila hindi nakagawa ng paraan para iligtas ang relationship, pero marami kasing mga speculation. No, isa sa speculation nila, no, allegedly, no, yung sinasabi nila, kaya hiniwala yan si Bill Gates, no, dahil sa issue ng pandemic daw. No, baka hindi na daw makayanan at masikmura ni Melinda Gates. No, kaya siya hiniwala yan dahil sa issue ng pandemic, parang siya ang pinakautak nito. No, yun ay base sa kanilang mga lamang, no, allegedly. No, yung kanilang pinag-uusapan. Because nung time ng 2015, marami na siyang sinabi. No? That time will come. No? Napakabilis na panahon. No? Ganito ang mangyayari. No? 10 million people will die not because of war, no? But because of a pandemic. Yung ganitong klaseng virus, talagang very elaborate ang pagkakasabi. So yun ang isa sa reason na nakikita nila bakit nangyari yan. Pero yan ay patunay lang din. No? Kahit anuman ang mayroon sila, lahat ng yan, hindi nakaligtas ng kanilang relationship. No? Pero lahat ng ito, binasa natin kanina, si Moses tinawag ng Diyos, hindi niya alam kung kailan siya tatawagin. Si David tinawag ng Diyos, hindi niya alam kung kailan siya tatawagin at saang lugar. Si Paul ganun din, busy sa kanyang ginagawa, kontra sa mga disciples, mga tagapaglingkod ni Jesus. Lahat ng yan,
Tayo rin, hindi natin alam kung kailan tayo tinawag ng Diyos. Pero ang importante dyan na tayo ay tinawag ni Jesus. No? Eh brother, ganito lang natapos ko. No, walang problema yan. Ang importante, tinawag ka. No, ang importante, tinawag tayo ni Jesus sa ganitong klaseng pamumuhay. No, and because of the Holy Ghost, talagang ang buhay natin ay hindi pwede. Kung ano siya dati, ganun pa rin. Because yun talaga ang pinaka-purpose ng Holy Ghost is to change us. No, kaya hindi ito no, hindi ito basta-basta. No, yung bagay na ginagawa or nagawa sa atin ni Jesus, hindi ito basta-basta lamang. No, binigyan ka ng Holy Ghost, akala natin okay na. Ito kitang-kita sa panahon na ito. How the Holy Ghost is very important to us. No, in this moment, no, wala talaga. No. Ang dami palang membro rito. No, membro sa Worries. No, membro. Talaga namang kahit anong gawin natin sa katawan na ito, talagang totoo pala, pag oras mo na. No. Saksakan mo lahat ng pampatibay, kahit anong gawin mo. Lahat ng pera mo, sabi nga natin dito, pag dinala sa ospital, akala mo wala na. Tanggap mo na Lord, hanggang dyan na lang siya. Pero nabubuhay. Pero mayroon namang mas bata, mas malakas, antindi, nag-workout pa, ang ganda ng katawan. Oy, bakit namatay? Oras niya na, brother. Walang nangyari. Pero we are so thankful to Jesus kasi kahit mga mahal natin sa buhay, because of our prayers and because of our faithfulness with God, sila nadadamay mismo. Yung mga kwento na yan, yung mga kwento kanina ng Sister Kate na front, back, dinurog, no, parang sandwich, tapos safe naman yung nakasakay dyan. Siguro sabi ni Jesus, dahil na lang sa kanila. No? Dahil sila naglilingkod sa akin, kaya ganun. No, maraming ganun ang nangyayari na pwedeng mangyari sa kanila, but because of our faithfulness with God, but because of our labor with Jesus na nakikita niya, pagtingin niya, ay, sige na lang para sa kanila. At yun ang prayer natin na sana sila rin makarealize, kayo mismo lumapit sa Diyos. Kaya every time pag may sitwasyon, problema, tao na may sakit, talagang ina-advise ko talaga sa kanya na pag may ganito pakiramdam ko, hindi ko lang sinasabi sa kanya, sige, mag-pray tayo pare-pareho. Directly, sinasabi ko rin talaga sa kanya, ikaw mismo lumapit kay Jesus. Tawagin mo mismo ang kanyang pangalan, hindi lang kami. Kasi kahit anong gawin namin, kung ikaw mismo ayaw mong lumapit sa Diyos, ang puso mo malayo, wala kaming magagawa dyan. Pero kung ikaw mismo directly lumapit, tumawag kay Jesus, expect mo may sagot yan. No, imposibleng walang sagot yan sa bagay na yan. Ganon din, pati sa driving natin, napakadelikado talaga ng kalsada. Sa panahon na walang kalsada, sa panahon na walang mga sasakyan sa kalsada, yun ang pinakadelikado. No, akala mo okay, wala, ay magugulat ka, lalo na intersection. No, ay wala naman, sige, okay lang. No. Anong turo sa atin? Defensive driving. Huwag mong iisipin na iiwasan ka ng driver na yan. No. Ang isipin mo na ikaw ang umiwas sa kanya. No. Kasi pag inisip mo lang, pagbibigyan niya naman ako, tapos ka dun. No. Eh paano kung yun din ang isip niya? No. Pareho kayo ngayon sa pool. Yung sinasabi ni Sister Kate na pag may dump truck sa likod mo, mag-change lane ka, very practical and very, napaka-importante yun na suggestion. No? Kami, Mr. Cheryl, ganun na ang ginagawa namin lagi dyan sa Batasan. Yung pababa, Brother Larry, di ba? Brother Wells, no? Mula dyan sa taas ng Batasan, pababa ng San Mateo, bulusok yun. Puro truck ang dumadaan doon. No, yung na-aksidente dyan dati na ilan yung patay, 11 yata yung patay. Lahat ng nadaanan ng truck, durog. No, patay yung mga tao sa loob. Kaya every time dumaan kami dyan, pag tingin mo sa rear mirror, makikita mo, minsan para silang mga baka na nakawala sa turel ba yun? Dump truck sila, pero pag nagpatakbo, akala mo bisikleta. Ikaw naman na nasa harapan, talagang matatakot ka. Kaya pag ganyan ang nangyayari, totoo po yun, Sister Kate, ganun ang ginagawa ko kaagad. No?
Pag nakita na tsambahan, ba mukhang ibang takbo nito. Pag ito nawala ng preno, akong gagawing preno nito. No? Kaya mag-shift ka na kaagad dito sa kabila para sigurado. Because alam naman natin that we have the Holy Ghost. Hindi tayo pababayaan ni Jesus, pero responsibility natin yan. No? Responsibility natin ang umiwas. May turo nga yan si Pastor. Sabi ni Pastor, pag ikaw na driver, ganitong gawin mo. No? Yung mata mo, mula rito, 3 poste, dapat kita mo na lahat yan. No? Para natansya mo na, no, kung may tatamaan ka dyan, may disgrasya na mangyari, yung speed mo, ano ang kailangan dyan. So lahat ng yan, sabi niya dapat 3 poste pa lang, alam mo na ang galaw mo dyan. No? Para dumating man ang, makaiwas talaga sa disgrasya. So balik tayo mga kapatid, shall we say, praise the Lord. Thank you, Jesus. Do you still remember the day that we have received the Holy Ghost? No. Naalala pa ba natin ang araw na yan? No. Because iba ito. No. No. Iba ang araw na nakareceive tayo ng Holy Ghost. Iba yung araw na natagpuan natin ang ating pinakamamahal na partner. No. Iba ang araw na yun. Iba ang araw, the day that God called us. Ibang klaseng araw na ito. The day that we've met Jesus, and this is also, kung siya ang araw na yan na natagpuan natin, no, even in our buhay eternally, pagdating ng panahon, wala tayong ibang mamimit doon kung hindi si Jesus lang. No, wala nang iba pa. At yun ang exciting doon. No, ano bang mayroon tayo para bigyan tayo ng Holy Ghost? No? Ano ba ang credential natin na pwedeng magamit at sasabihin natin, Lord, iba ako? No. Pero anong sabi ni Jesus? Iba ka talaga because you are peculiar. At yung peculiarity na yan, no, thank you Jesus, hindi natin alam, yun talaga ang tanong who art man that thou art mindful of him? No, hindi natin minsan makita na, Lord, ano ba kami? Sino ba kami sa harapan mo? Bakit kami binigyan mo ng atensyon? Ang daming tao dyan na pwede mong bigyan ng atensyon. Lalo na sa pandemyang ito. So, siguro kung may chance lang, pero ayaw naman natin. No, ayaw din naman ni Sister Ning na sasabihin niya, okay, meron tayong time ngayon. Punta kayo doon sa quarantine facility para makita nyo yung mga tao na may... No. Hindi rin naman i-advise siya ni Doc Neng para lang makita natin kung gaano tayo ka-special sa harapan ni Jesus. No, kung gaano tayo ka-privilege, no, sa sitwasyon na yan. Inaramdaman natin, tatamaan naman talaga tayo, but for a purpose, for a testimony na magamit natin someday. Bakit tayo tinamaan? Yung bang, tinamaan kami niyan, pero hindi kami nasira. No. Hindi tayo pinabayaan ni Jesus sa sitwasyon na yan. Kasi pag tiningnan mo naman talaga, no, Lord, thank you that you are really there. No, thank you, Jesus, na talagang andyan ka. Yung sinasabi nga lang namin, hindi lang naman, marami ring tinamaan mga kapatiran nung virus na yan. Yung mga mahal natin, may mga senior pa. Pero kita naman kung paano hinawakan ni Jesus. Lalabas ka ng ospital na wala kang babayaran, pero pag nabasa mo sa internet, nabasa mo yung kanilang kwento na sinishare nila, pag tinamaan ka, dinala ka, na-intubate ka, yung nga sinasabi ni Sister Ellen, it is their study nung mga nauna-una pang mga buwan. Sa 6 na tinamaan ng mga senior citizen. 6 ang dinala for intubate. Swerte na may isa na makalabas na buhay. Kaya yung ganong mga reports na, lalabas na si ate, ganito, ganyan. Masasabi mo na, Lord, thank you, andyan ka. Thank you, Jesus, na andyan ka. Kasi kahit anong lagay mo, kahit ilagay mo lahat ng oxygen dyan, kung ayaw na talaga, wala na talaga yan. Pero yung mga moment na akala natin wala, pero si Jesus andyan pa. Yung mga sitwasyon natin sa buhay na sobrang hirap, na akala mo wala ng solusyon, Lord, thank you, andyan ka. Pag sinasabi dyan minsan sa internet, ito, grabe talaga, guys, gusto ko lang i-share sa inyo ito, guys, Ganon ang mga term na ginagamit yan. Yung nanay ko, guys, napunta sa hospital, ganito, na-intubate, ilang buwan,
After ilang buwan, namatay din siya. Yung bayaran namin sa bill, 2 million. No. Mismo ang mga doktor dyan sa St. Luke's, ano ang sabi nila? No. Yung mga pumapasok dito na pasyente, mayroon daw silang ipon, pero nagugulat sila pag nakita nila yung bill na ganun daw kataas. Mga doktor mismo ng St. Luke's nagsasabi. No. Akala nila sapat na yung inipon nila. Pero pagtingin nila, wala. Mangungutang pa para lang mabayaran. No. Yung mga bagay na yan na kinukwento nila, pero pagdating sa atin, Lord, thank you ha. No. Hindi, ano ito? And thank you, Lord, that we have that day that we've met you. No. No. Thank you, Jesus, dahil may panahon, binigyan mo kami ng pag-asa. Binigyan mo kami ng panahon na magkita tayo. No. Hindi namin alam na dito tayo magkikita sa Quezon City. Malay ba natin? No. May taga-probinsya. No. Lahat tayo, iba-ibang pinanggalingan. No. Malay ba natin na mapupunta tayo sa lugar na ito sa Quezon City, no, sa Paraiso. No, Paraiso na siya. Galing, ano? Paraiso na on the another life, paraiso pa rin. Thank you, Jesus, sa opportunity na yan. No, hindi natin akalain talaga. Pero lahat ng klase ng tao pwede nating masumpungan dyan sa labas. No. Pero hindi, kahit nga sabihin mo, ito, pwede akong kumapit dito kasi may kaya-kaya ito. Anytime, pwede ko itong mahiraman. Anytime, pwede ko itong malapitan dahil sa kanyang sitwasyon. Pero wala rin. No. Pero yung Diyos na meron tayo, hindi ka pa lumalapit, andyan na ang sagot. No. It's very unfair for Jesus. Unfair talaga no? Pagdating sa gabi, Lord, thank you, pang, tapos tulog ka agad. No. Pero our God is so good. No. Yung sitwasyon na nangyayari ngayon sa India, talagang maaalarma ka. No. No. Ibang klase, isipin mo yun. Pati oxygen, pinapadala na ng ibang bansa para lang magamit nila. Pero kung tayo ay malakas, sometimes we never appreciate yung oxygen na nalalanghap natin. Akala natin ganun lang ka, oxygen, andyan lang naman lagi yan. Ngayon kahit dito, yung maliit na oxygen tank, no, yung dating 2,000, ngayon yung mga tao na mga ganid, hanggang yung pinakamalaki, hanggang umaabot daw ng 25 to 30,000. No? Para lamang sa oxygen na yan. Pero the day that God has given us so much strength, so much health, minsan hindi pa natin nare-realize at naisip na, Lord, thank you that every time I woke up, ang ganda ng pakiramdam ko. No? Yung nangyayari dyan sa India, no, grabe, yung Pakistan, yung UK, yung US, kailangan pa magpadala, itigil muna yung mga industrial work doon sa India para lamang yung mga oxygen ay magamit, no, gagawing as medical grade oxygen para magamit sa mga pasyente. Saan tayo nakakita niyan? No. And with all their gods. No. No. Grabe. No. Kaya kahit gaano kadumi yung Ganges River na yan, no, yung river na yan, no, milyon-milyon na mga tao, no, napakadumi ng ilog na yan. No. Isa sa pinakadumi sa buong mundo. Pero that is a holy river to them. No, yan ang pinakahuli na. That is why kita mo naliligo, pag may patay, pinapaanod, umatake ngayon. No, walang nangyari. No, kitang-kita naman ang resulta. But with all this, Jesus, with all this happening, we are so thankful, Lord, Jesus. No, we are so thankful, Jesus, no, na pinapakita mo sa amin. No, pinapakita mo sa amin, Jesus, na iba ito. No. At yun ang hindi natin pwedeng kalimutan. The day that we met Jesus. No, iba ito. Pagdating ng panahon, there will be a great shout. No. Bakit great shout? Kung ikaw ba naman makatapos sa trabaho at sa bakbakan na ito, no, sabi nga kanina ni Brother Larry, we are survivors. No. No. Ano kaya ang pakiramdam ng mga tao na nakasurvive, na dumaan sa intubation, no, isolation, quarantine, dumaan sila lahat dyan, o sila nakasurvive, ano kaya ang kanilang pakiramdam? No? No, sigurado, kahit sila masamang tao, sa kanilang puso't isipan, sigurado, nagsasabi pa rin sila, doon nakikilala nila na, Lord, thank you. No? Lord, thank you na nakasurvive kami. How much more sa atin, mga kapatid? No? Kaya doon makita, Lord,
No, bakit may great shout? Bakit may gathering na malalaman? Bakit ganito? No. Because akalain ba naman natin, no, that one day andito tayo, one day tawagin tayo ng Diyos, ang akala lang naman natin, no? Akala ko lang naman pupunta ako rito para mag-training eh. No? Mag-training sa trabaho. Wala ka naman ibang naisip eh. Mag-training sa trabaho, pagkatapos ng training, makagraduate, para pag nakagraduate ka, maganda yung trabaho mo doon, yun lang. Wala kang ibang iniisip kung hindi umasenso sa buhay. Pero magugulat ka lamang, mayroon palang 18 paraiso dito, bago ka mag-graduate, mapupunta ka ng third road sa Bacolod City, no, mabigyan ka ng Holy Ghost. Malay ba natin na lahat pala ng yan ay plano ng Diyos? No, akalain ba naman natin na pagdating sa trabaho natin, no, mayroon kang kaibigan doon, ikukwento niya sa iyo, ay punta ka, may QC doon, may Holy Ghost pala doon, may ganito. No, akala natin ganun-ganun lang, pero lahat pala plano na ng Diyos. No, para makarating sa lugar na ito. No. That is why it is very important to us to get connected, to stay connected with God. No, napakahirap kaya ng tinatawag ng mga tao ngayon sa labas. Anong term nila? LDR. No. Yun, alam, Sir Telma, updated. Napakahirap, no, sabi nila, ng isang relationship na long-distance relationship. Yun ang masakit. No, dahil maraming nabiktima dyan. Long-distance relationship. No, tapos pupunta yung nanay, ang tatay, pupunta sa ibang bansa. Dala-dala yung matinding pangarap. No, na kumita ng malaki para sa kanyang misis, para sa kanyang mister, para sa kanyang mga anak. Pagdating dito, gumanda ang buhay. Hindi pa man siya nakabalik dito sa kanyang pamilya, galing abroad, sira na ang buhay. Pagdating dito, may iba ng pamilya. Yung anak naging addict, yung babae ni-rape, yung anak naging kriminal, lahat na lang. Talagang tama yung kanta. Napakasakit, Kuya Eddie. No, no. Napakasakit, Kuya Eddie. Sinapit ng aking buhay. Because yung mga klase ng relationship na napakahirap. Kaya pala every time we study the Word of God, Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? And then revelations come in. No. No. Visions, dreams, biglang papasok, ay Lord, thank you. No, dahil dati hindi talaga namin naintindihan yan, but because of the Holy Ghost that you've given us, madali siyang maintindihan. Pero yung minsan, ang simpleng sakit sa atin, hindi natin maintindihan. Kasi, kung pwede lang magsalita si Jesus, mabuti, Lord, thank you for being a long-suffering God. For your mercy. Kung pwede lang talaga magsalita si Jesus, yung sakit mo, ganito lang yan. Pero mamamatay ka na sa isip mo. Ibang klase, no? But every time nangyayari yan, Lord, thank you. No. Thank you for our weaknesses. No. Pero nararapat lang din, no, na hindi talaga tayo dapat mag-worry. No. Sabi ko nga nakaraan, to worry is normal. But to become a warrior is abnormal. No. Hindi talaga nararapat eh. No. Nag-worry ka na, pagkatapos ng worry, anong susunod? May stress ka siyempre. Pag na-stress ka, anong mangyayari? Madidepress ka na ngayon. Wala yan sa vocabulary natin. At hindi talaga yan dapat sa vocabulary natin because we have the Word of God. We have Jesus. No. Kaya importante na tayo ay connected sa church kasi pag gano'n ang nangyari, andyan yung mga kapatiran natin. No. Kung nahiya sa kay Sister Kate, nahiya sa amin, yung mga close natin na mga kapatiran na pwedeng magbigay ng encouragement, edify one another, magpalakas sa atin, huwag mong itago. No. Kasi pag tinago mo yan, pag tumagal, hindi na natin magawa ng solusyon. Hindi na natin magawa ng paraan. Pero pag nasabi na kwento ganito, ang bilis ng sagot. No. Marami ring mga tao na, ay brother, ayaw ko talagang pumunta ng ospital kasi talagang yung mga ganyan minsan. Pero time will come, pag lumala, no choice pa rin tayo. Kailangan pa rin pumunta ng ospital. So hanggat maagapan, ay kinakailangan talaga mga kapatid. And we are so thankful to Jesus for He has given us the Holy Ghost para ang relationship natin sa Kanya ay hindi long-distance relationship. No. Just imagine kung ang ating communication kay Jesus, our prayers,
Just imagine kung lahat ng yan ay natatamaan ng communication satellites dyan. No. No. Minsan, send ka ng send. Bakit ayaw mag-send? No. Ay, bakit ngayon lang naka-reply? Kahapon pa ito na ngayon lang pumasok sa cellphone. Kung ang prayers natin, ganun ang kondisyon sa harapan ni Jesus, kawawa tayo. No. Dahil lahat yan, mga fiber optics, lahat ng yan, connected sa satellites, ganito. Kung ang prayers natin ganun, patay talaga tayo. But Lord, thank you so much because our prayers is impenetrable ba yan? No. Talagang mabilis ang ating prayer sa harapan ni Jesus. And thank you, Lord, that even a simple word, simple word. At huwag din natin kalimutan na masigasig tayo sa prayer, ganito, ganyan. No? Maging watchful lang tayo minsan kasi baka mamaya may mga prayers tayo pag minsan na-realize natin na, Lord, parang withdraw lang ako ng withdraw sa prayer. No? Parang request lang ako ng request. No? Hindi pa ako nakapag-thank you sa iyo. Ang dami ko ng request. Minsan maging aware naman tayo diyan. No? Para sabihin naman ni Jesus sa atin na, ano naman, hindi ka pa nga naka-thank you, request ka na naman ulit. No? Para naman masulit natin yung relationship natin. And thank you, Lord, for the Holy Ghost dahil sinigurado mo na kahit ikaw ay makabalik na sa langit. Sinigurado mo na ibigay sa amin ang Holy Ghost so that anytime you are with us always. No? Andito ka palagi sa amin, Jesus, at yon ay sapat na. No? Sapat na para tayo makasurvive sa pandemyang ito. Sapat na para tayo makasurvive at makasama sa rapture. No? Wala naman tayong ibang hangad, mga kapatid. No? That is why ating alalahanin, i-reminisce natin palagi, i-exercise natin palagi na yung araw na na-meet natin si Jesus, hindi yan ordinary na araw. No? Hindi tayo ang nag-isip niyan para sa panahon na yan makita natin si Jesus. Wala tayong dyan, hindi natin pinagplanuhan yan. No? Lahat ng yan ay plano ni Jesus. No, na sa araw na ito, akalain natin, hindi nga natin naisip na makakapunta tayo sa lugar na ito. And thank you, Lord, dahil nung napunta kami sa lugar na ito, ay na-in love na kami sa iyo. No, yung sinasabi nila dyan na first impression, last. No, ay sinigurado naman ni Jesus that on the day na pumunta tayo dito, nabigyan tayo ng Holy Ghost, matinding impression yan. Bakit? Walang nakagawa yan sa buhay natin. No? Yung ganong klaseng pakiramdam, yung ganong klaseng assurance, hindi yan nagawa sa atin. Kahit mahal natin sa buhay, mga magulang, hindi nila yan nagawa sa atin. Pero yung nagawa ni Jesus sa atin, yung klase ng assurance that even sa kabilang buhay, andun ang assurance. And Lord, we thank you so much for that, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. So again, we must always remember, ang tindi na nangyayari sa mundo na mayroon tayo ngayon, matagal pa bago dumating yung sinasabi nating normal na sitwasyon talaga. But for now, we must always remember the day that we've met Jesus. Ito talaga. At dito tayo tumitibay. Every time, maalala natin yan. Doon ang sweetness . May mga pamumuhay, may mga mag-asawa, yun nga, tatanda na, tapos biglang magde-decide, annulment, divorce, ano ang rason? Brother, wala nang spark. Narinig natin yan. Brother, wala na kaming spark . Ay talagang wala na kasi sunog na sunog na. Paano magkakaroon ng spark? Sunog na yung relationship . But Lord, thank you. Kaya sabi ni Jesus, let the Holy Ghost, the fire of the Holy Ghost burning. At yon ang dapat nating dala-dala, mga kapatid. Awakan natin ang heart natin na ito. Huwag tayong lumayo sa church. Mas lalo pa tayong maging closer sa harapan ng Diyos because time will come. Ito talaga ang niya . Pagbalik niya, sasabihin talaga ni Jesus, para bang pwede lang, andyan pa ba yung spark na yan? Andyan pa yung init na yan? Kasi sabi nga nila, yun ang nagpapatibay . So, yung spark na ito ay kailangan andyan lagi. At hindi lang spark yan. Thank you, Lord, for the Holy Ghost na siyang patuloy na umaalab and the fire of the Holy Ghost is in us always. So once again, thank you, Lord. We must always remember the day, yung araw that we've met Jesus. Because this is the day na hindi natin pwedeng kalimutan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the Word of God.